Magandang hapon sa inyo, klase. Ngayon ay tatalakayin natin ang Ibong Adarna at ang elemento ng Ibong Adarna. Ito ay naglalaman ng mga tauhan, tagpuan at tunggalian. Ito ang ating mga layunin sa ating talakayin ngayon. Pang-una ay natutukoy ang mahalagang detalye at mensahe na bahagi ng akda. Pangalawa ay nababahagi ang sariling ideya tungkol sa kalagahan ng pag-aaral. Pangatlo ay nailalahad ang sariling pananaw tungkol sa motibo ng may akda sa bisa ng binasang bahagi. Sa bawat kwento dapat ay nakakapulot tayo ng aral. Pasulat man yon, pasalita, maiksi o mahaba. Mahalaga ay nakakaintindi tayo ng kwento. Kung gayon ay magsimula na tayo sa ating aralin, ang Ibong Adarna. Narito ang mga karakter sa una hanggang pang-anim na saknong ng Ibong Adarna. Papaliwanag sa inyo. Ito ay si Don Fernando. Siya ang hari ng Berbanya at ama ng tatlong Don. Si Doña Valeriana ang asawa ng hari at ina ng tatlong Don. Si Don Pedro ang panganay na anak, si Don Diego ang pangalawang anak, at si Don Juan ang pangatlong anak. Dahil kilala niyo na sila, tayo na at magsimula sa nilalaman ng Ibong Adarna. Narito ang ikaunang saknong. Sa kahariang Berbanya, hindi nagkukulang Berbanyang sagana sa yaman at dangal. Hari si Don Fernando, kilala sa bayan, matapang, matalino, tunay na mahal. Para sa ikalawang saknong, sa buti ng palad nitong mahal, tatlong anak niyang supling ay mahal, Don Pedro ang panganay, pangalaway Diego, at si Don Juan ang bunso sa tatlo. Sa ikatlong saknong, lahat ng nalikhay may kagandahan. Sa tatlong prinsipe walang katangian. Kaharian nito'y tunay na hinahangaan dahil sa tatlong anak na kagiliw-giliwan. Sa ikaapat na saknong, ang lahat sa Berbanya'y namumuhay ng payapa. Hari Traynay mahal ng madla. Ngunit sa isang gabi, nabigla na banta. Isang masamang panaginip ang hari dumilata. Sa ikalimang saknong, ang lahat sa Berbanya ay namumuhay ng payapa. Hari Traynay mahal ng madla. Ngunit sa isang gabi, biglang nagbanta. Isang masamang panaginip ang sa hari dumilata. Sa ika-6 na saknong, kaya't nagpasya si Don Fernando na ipahanap ang Ibong Adarna upang gamutin ang sakit na dinaranas at maibalik ang kaligayahan sa palasyo. Dito na natatapos ang ating aralin. Tinalakay lang natin ng mabilis ang unang saknong hanggang ika-6 na saknong. Madaming aral ang mapupulot natin sa panitikang ito dahil makikita natin ang kultura ng mga Pilipino na mapagmahal sa pamilya. Kaya kung may natutuhan kayo, isabuhay natin ito dahil ang aral na ating napupulot sa bawat kwento na ating binabasa ay maganda na i-apply natin sa tunay na buhay. Ayun lang mga klase para sa araw na ito. Paalam!